come again to judge the living and the dead, and with the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. As we welcome this New Year 2025, we claim and receive an abundant year filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful this year, to be more merciful and kinder to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your going. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope, despite the challenges that we might face in life. And be focused to you, Lord, who has promised that you will not leave, not forsake us, that you will always be with us, no matter what. Forgive us from all our sins and grant us the grace to leave our sins behind and truly repent, reform, and follow you. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell,
and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. The second sorrowful mystery is the scourging at the field. We offer the second mystery for healing and good health of all the kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood, O Jesus, our little babies, and grant them good health and protection every day. Sam, Andrea, Aliyah, Faith, Calix, Kyle, Cole, Art, Alonso, Macy, Angela, and Micaela Avery. We lift up in prayer Sis Ina Palmado and claim favorable results of her breast lump biopsy on Monday. And we declare it is benign and claim good health. Healing upon healing for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now, and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida, Jose Ambrad, Dolor Alvar, Kathleen Angeline Bernabe, Amorfina Juganas, Emily Sireno, Miling Ramos, Early Balbuena, Marjorie Ferrer, Winnie Cargado, Evelyn Bacamante, Brother Rafi de los Reyes, Franz de los Santos, and Juliana. Claiming complete healing for Liam Viernes from muscular dystrophy. Healing for Brother Chester from hyperthyroidism. Praying for fast recovery and continuous healing for Bea Bautista, Sil Lyra Ristoro, Lina Ramos, Feby Agudelo, Soledad Ramos, Jewel Datungan, Milagros Shokon, Boyet Puson, Danilo Di Mayuga, Ninite Alfreche, Maricel Formasidoro, Rosalina Manano, Raquel Mariano, Celia Wire, Maddox Banate, Camille Kalingasan, Frank Urbano, John Mark Toleran, and Rocky Tumtum. Healing and deliverance for all our brothers and sisters who have illnesses affecting the heart, kidney, liver, blood, skin, brain, eyes, ears, all internal organs. Touch them from head to toe and restore them their health. For clear and good results of Ariel Bautista's medical laboratories. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed Blessed is is the the thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and those souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Amen. Third sorrowful mystery, the crowning with thorns. As we pray the third mystery, we lift up in a special way everyone who needs job and help in New Zealand. Visa approval tokens for visa application, new business opportunities, financial freedom, successful job application and interviews for Brother Luis Ramos, Sis Elaine Malinaw, Brother Julius Joaquin, Brother Mike Mantua, Brother Ariel Palmado, and Brother Cyril Palomo. Victorious approval for work visa for Sis Elia Garcia and Christine Sana. We also ask you, Lord, open up the heavens and give Brother Lito Acuna, Brother Junior Agidelo, and Sis Nida Ayubid another chance to return and work in New Zealand. Praying for approval and permanent resident visas and citizenship in all Kapatirans and residency pathway for Brother Lope, Brother Jester, Bro Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, ACM, and Afro Brothers in all Kapatan currently on work visa. Bless companies we work for, bless us with more projects, and bless our job and work in hours so that we will still have more time to serve Yahweh and magawain. Favorable results for Brother Alan Gradadino's prayer intention at work. Praying for wisdom and Sis Grisel needs to pass her upcoming TTE exam for Sis Chloe Placencia's New Zealand Teaching Council approval. Grant and a blessed, smooth, and safe journey to all who are traveling, especially Paraig, Glimmer, and Brussels families. Special prayers for the successful passport assurance for Nanay Maribel Umaling. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Praise the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most in need of thy mercy. Ave, Ave, Ave. Ave, Ave. The fourth sorrowful mystery, carrying of the cross. We offer the fourth mystery for the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Mike Velarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news. Revive all who are experiencing the spiritual dryness, and heal those who are hurt. Strengthen those feeling weak, enlighten those who are confused. This all preparation of victorious 30th anniversary in Mexico on the 26th January in our safe travel there. We pray for the wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sis Sonia, Sis Beth, Brother Kier, and Auckland, Sis Jose, and Sis Banji, and Mayfield, Sis Jane, and Sis Sharon, in Hamilton. And our preachers whom you have called to proclaim your word boldly, and mightily, Brother Chris, Brother Dennis, Brother Aris, Brother Ray, Brother Rani, Brother Armand, Brother Chris Ryan, Brother Noriel, Brother Armando, and training preacher, Brother Aaron, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sis Elaine, Sis Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Iya, Sis Claire, and Sis Rachel Molin. Help us to serve humbly, joyfully, wholeheartedly, and be strong. Trial and amidst trials and temptation. Please all Filipino priests and New Zealand incoming Parish Priest, Father Austin Fernandez, and St. Mark Parish for the continued support to the El Shaddai community. Please anointing for Auckland Gospel Choir who will lead in the Sinolog Fiesta Mass on Sunday. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to God. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Almighty Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave. Sorrowful mystery, the crucifixion and death of Jesus. We pray for Garcia family that the Lord may grant us abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, happiness, and peace. We declare blessings to their home and every who goes in and out of the doors. May you use their home for your greater glory. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent-children relationships that are going through conflict. Bless all our children that they may grow up to be humble, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work. Grant our families and loved ones good health and protection. Praying for healthy pregnancy of Sister Mardy, Sister Aleli, Sister Claire Basinal, and Sister Joan Garcia, and the safe normal delivery of their fetus. Special prayer for the end of war and restoration of peace in Israel, Ukraine, and the whole world. Special prayers for California and those who are lost their homes and loved ones. We also lift the intention of all other brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of January, especially Brother Chris and Sister Beth on their 25th wedding anniversary tomorrow. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will be changed in our favor. Property prices and interest rates will drop. House purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatirans will be able to purchase our own houses.
We pray for the eternal repose of the soul of Virginia de la Cruz and for all our departed loved ones and the soul in purgatory. Let us pause in silence to pray for our own personal intention. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As It it was was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O My Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most in need of your mercy. Amen. Queen, Mother of Mercy, is in our home. Till we cry, banished children of Eve, till we stand up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, the most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our time, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain,
and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. The divine assistance, amen. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessings of the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, That never was known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come before your stand, sinful and O Mother of the Word incarnate. Despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Hear our family. Queen of the Most Holy Rosary, Save our family. Queen of the Most Holy Rosary. Bless family. Sana na Ama, Anak, Espiritu. Yes, Saso. Amen. Hallelujah. 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 Sana ng Diyos mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai. Ulit po, Panginoon, kami nagpupul na pasalamat sa oras na ito at kami kasama sa ng Panginoon Diyos. Lord God, dinadalangin namin, O Lord, na Ikaw ang manguna sa amin. Lalong higit sa lahat, Panginoon, ang yung salita, Panginoon, na aming pagsasalo-saluhan sa oras na ito, Lord God. Samahan mo kami, Panginoong Diyos. Ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. At ikaw, O Lord God, ang magsalita, Panginoon, sa lahat, O Lord God. Yahweh El Shaddai, tinataas din namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng aming intensyon, O Lord, na amin ay inangkin na namin ng answered prayer na Panginoon Diyos. At ngayon pa lang, O Lord God, ay inangkin na namin ang katagumpayan. Amen. Mga kapatid, patuloy natin na damihin ang ating pasensya ng ating Panginoon Diyos. Taas natin ang ating kamay. At dasalin natin ang Salmo ng 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya'y Kalahat ng pagkukuha ng kataasan at nanatili sa kanya niyong mga Panginoon. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na dami kong pinagkakatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib na bitag. Kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukupan niya sa lilim ng kanyang maraming pakpak. Sa kanila niya, pinagigyan mo na ikaw ay ligtas. Nasa kanya at pagsasanggalan pagkatsay ng iba. Sakit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa galubin ng lang pagsuntok pagsakit ng araw. Isa ka pamanggat at isasalot pagkagat dilim. Hindi ka matatakot sa manang mati. Kahit ang magwas ay napalit sa ikaw. Sa iyong paningin na bilang pagdaming din ka. Hindi ka matatakot at natikyak ang ikang man. Kaya nakakasing sa panunod, bilang iyaw mo sa samahan, kita mo pinapos. Sapagkat sinawari yung lunuan na sila, nakapili yung mag-iingat sa iyo kataas-taas. Di mabuti, hindi kayo makakatulang daratan. Kahit ang huling ng paghihirap sa iyong daan. Susunod niya ang maraming anghels na susubaybay. Kahit kakoy kayo magpagkakingatan. Sa akin ang panaday na kayo ka silang matakas nang hindi nasata ng mga amos itong matagas. Kakatapatan mo ay mga niyon. Pagkakas ni Hagsik. Di ka maano. Kaya yung mga Diyos. Aking inalas sa tapat sa kain. At inatan ko ang simang tawa ko ay pinatili. Kapag sila'y pangawagan. Sila'y aking inikas ng rapit ay pararanalan. Sila'y bibigyan pagkagantimpalaan ng makakakumbay at nakatiyang ang lang pagkamin na ganito.
Maaari pinili ko ang langit at hindi kong kakahulugan. Maaari magpadala ako ng ipalat pagkasulat kayo ng bayan ito. Maaari palaganapi ko sa inibay ng saan. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay mapagkumbaba. Manalangin, hanapin mo at tatinan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang ating kasayan at na. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Umaga, hapon. Kung saan tayong bandang sa banda. Una po, binabati ko ang ating kapatid na pinakamalayo, ang ating kapatid na sis Becca. We wish you, sis. Happy New Year po! Happy New Year. At, from Napier, ano ba sis? Evangel. Sis Manji. Yes, Ganon din po ang ating kapatid na from Hamilton, Barba family at Insolias family. Ating Blessed after. Good evening po sa lahat. good evening po, Brad. At ganon din po ang ating mga kapatid dito po sa Auckland at dito sa studio. Okay. So, huwag na tayo pong tagal. Pwede na po natin basahin ang gospel for today by Brother Armand. Okay, tayo tumayo. Kapatid, tumayo at usahin po natin ang buong balita ng ating Panginoon. Amuin po natin sa Mark chapter 1 verse 21 to 28. Ito po ang sabi. Ang lalaking naalihan ng masamang espiritu. Nagpunta sila sa Capernaum nang sumunod na araw ng pamamahinga. Ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Israel? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito, bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. Napakaganda na naman ang ating gospel for tonight. Talaga po na ang ating Diyos na Ama ay winiremind mo naman sa atin ang ang kanyang anak ay binigyan ng the power and the authority Amen. na magpasayas at gumawa ng kababalaghan. Kaya tunay po na ang ating Diyos na sinasamba ay magagawa niya lahat. Kaya saan pa tayo mga kapatid? Amen. Kung hindi sumamba sa Kanya at sumunod sa Kanya sa lahat Kanyang inuutos. So, hindi na po magtagal po mga kapatid at tatawag na po tayo ng lahat ng mga anak ni Yahweh Shaddai is prepared palagi. Kahit wala
Amen. Prevent palagi kaya hallelujah. So, ang unahin natin is si Brother Arman. Ang may bahay. Sige po. Brother, anong gusto ka sa Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at salamat po at muli ay nakapagbukas po muli dito ng intercessory sa aming tahanan ngayong 2025. Amen. Amen. At may napagnilayan naman po ako doon sa verse 22. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. So dito po kumbaga hindi nila alam kung siya ba talaga yung Mesiyas na nangangaral. So para po sa akin, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Jesucristo na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa at upang dati po nung nasa salumang buhay po ako, laging ang nananaig po sa akin ay yung masama. Kumbaga sa wala akong napapakinggan na ganito na nangangaral. Wala po akong napapakinggan ng ganito. Hindi po katulad ngayon na nakakarinig po ako ng salita ng Diyos na yun po pala ang magpapabago ng aking buhay, pananampalataya. Kumbaga sa yung parang nung ako po ay nasa salumang buhay, parang yung masamang ano pang tawag doon, yung masamang espiritu na nakakuha sa akin ay pinanatili ko sa aking buhay, sa aking puso't isipan na kumbaga wala nga pong naririnig na ganito na hindi po nakapagbasa ng Bible. Subalit nagpapasalamat nga po ako ngayon dahil unti-unti pong naririnig ko yung salita ng Diyos. Nawala po sa akin nawala po sa akin po yung masamang dati kong ginagawa. Kumbaga, ang nasusunod na po ngayon ay yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Na, kumbaga, maaari pong, sabi nga, basta may gawain, punta tayo doon. Basta yung kaya ng ating katawan, yung aking katawan po, hanggat ako'y makakapag-drive, pupunta po ako, lalo kasama ko po ay asawa. Kung hindi ko po maakay muna yung aking mga anak, sabi nga po ng Sister Sonia, utay-utay lamang. So ngayon po, nagpapasalamat nga po ako at yung aking isang manugang ay naka-attend ng linggo dahil nga po na pinakikita ko lamang po sa kanila sa aking mga anak yung tunay na pagbabago na nakilala ko yung si Yahweh El Shaddai. So sabi nga, talagang ngayon po sa buhay ko, kumbaga nawala na po yung dating lumang buhay ko, nawala na po yung, so ngayon po yung bago na nakakaranas po ako ngayon ng kapayapaan sa aking buhay. Hindi na po katulad ng dati na magagalitin. Yun po ang kwento eh. Kaya sabi nga, dito po sabi nga po doon sa Mark 6 verse 6, ang mga tao sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang ating Panginoong Jesucristo hindi naniwala at sumampalataya doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po, yung aking buhay, nung tanggapin ko yung salita ng Diyos na makapangyarihan, ay siya pong nagpabago ng aking buhay. Yun lamang po at nananabi po sa atin. Amen.
Maraming salamat po, Brother Arman. Talagang happy new na tayo. Year 2025 talagang ibang pagka-transform tayo sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan. Kaya mahalaga po ang kanyang salita. Gaya lang yung in the name of Jesus, we can do something good na siya. Yung the authority and the power is there. So, susunod si Brother Ray. Right daw. Lord, may ask ko. Blessed evening po muli mga kapatid ko kay Kristo. Unang intercessory ng taong 2025. At mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat at salamat din po Garcia Family sa pagbilugam ninyo sa ng taon. Amen. At ang aking reflection po dito sa gospel na ito, no, na dati, sabi ni Sister Sonia, lumayas ka. Pinado, yun pala, lumayas pala yung masamang espiritu, pinapalayas niya. Pakinggan. Pero ang aking kwan po dito, no, yung reflection ko po na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito po yung kumukuha po sa isipan ko, no, na gawin natin kwan. Ang naging kwan po dito sa akin, sentro sa akin, yung mga pangyayari po sa Los Angeles, yung sunog, na makapangyarihan po ang salita ng Diyos, subalit may taong, parang sabihin natin na linapastangan ang salita ng Diyos. Gawin natin vice versa. So sa madaling sabi, parang ginawa ng Panginoon yung kapangyarihan. Sa akin lang po itong reflection po na ito po yung kinuha ng Holy Spirit na, oo nga, bakit pinaglalaroan natin ang salita ng Diyos? Ngayon, pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na kaya niyang gawin ang lahat. Anong tawag dito? Na ginawa niya na ito po yung sunog na ito po ay remind us na hindi po laruan, hindi po kailangan nating paglaruan ang salita ng Diyos. Diba? Kasi ganito po ang kanyan yung ang ibig pong ipaunawa sa atin na ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng buhay. Bakit? Pinagkaloob ng Diyos na nagbigay siya ng buhay, no? Ayaw niyang may mangyari doon sa kaganapan na sunog. Dahil sa ating mga katigasan ng ating ulo, dahil sa paglalapastangan natin ng salita ng Diyos, kumbaga, ipinapaunawa ng Diyos na hindi pa naman huli ang lahat na magbago kayo. Ito po yung kanya mensahe dito. Kaya siguro ginawa niyang example. Pero ang Diyos naman, di ba? Mahal niya, bakit? Sabi ko nga sa Rio, bakit gagawin pa ng Panginoon na maggawa ng example? Pero dahil nga po dito sa ating gospel na ito na kaya niyang gawin ang lahat. Hindi lang doon sa yun nga, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa, o nagpapalaya sa ating mga anumang mga problema, ang salita ng Diyos. So, paalala lang po na kailangan mabago natin, matransform tayo, na lubos natin maunawaan ang salita ng Diyos. Huwag nating paglaruan, huwag natin. Po nangingilabot sa nangyari. Kasi nga, hindi ko lang po mai-deliver ng maayos itong kwanito, no? Na yun po yung ibig niyang mangyari siguro. Kaya nga po doon sa Salmo 9, Psalm 91, yung huli, anong sabi dito? Aking ililigtas ang tapat sa... Hindi, mayroon pa hindi mabasa, sister. Maganda yung kanyang yung mensahe na yung sa Chronicle, ano yung last part, no? Patatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanila ang lupain. So, mensahe po sa ating lahat, hindi lang po doon sa nangyari. Tayo ay pinapatawad ng Panginoon. Tayo ay magbago, matransform tayo. Amen? Amen.
Amen. Bale po yung sinasabi po ni Brother Ray po, yung, alam nyo na sa 10 putos, yung number 7. At ang sabi niya doon, huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh sapagkat parurusahan po ang sino mang bumanggit po ng walang kabuluhan. Kaya hindi po natin pwedeng laruin or paglabas sa gamitin ang kanyang salita. Kaya po, it's, bigat po sa natin pag ganun. Kaya yun po. Sige, next po si Brother Aaron. Ano pa? Amen. The Lord. Blessed evening po sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Medyo magnanarating po tayo, magkikwento po. Tungkol po ito sa isang servant at isang hari. Ngayon po, yung servant at hari, pupunta po sila sa kakuhuyan upang mangaso ng kanilang kakainin. Ang lagi po sinasabi ng servant, God is good all the time, God is good. Ngayon po, nangangaso sila upang kainin ng mga hari ang kanyang mga nasasakupan. Nung pagbalik nila sa kanilang kaharian, marami silang nakuha na pagkain sa hari ng sinasakupan nila. Tapos, may mga napahamak na mga servant dahil masyadong delikado sa kagubatan. Ang sabi ng servant, God is good all the time, God is good. Ngayon, bumalik po ulit muli sila sa gubat upang mangaso para kumuha ulit ng makakain. Sabi po ulit ng servant, marami siyang nakuha ulit na makakain ng mga alipin. God is good all the time, God is good. Ngayon po, isang beses na umalis yung hari na hindi niya kasama yung servant niya na nangaso sila, pero may kasama niya ibang servant. Noong nangangaso na sila, ngayon po napahamak yung hari. Napahamak siya, marami din napahamak na servant na hindi nakabalik sa kaharian. Ngayon naputol yung mga kamay ng hari. Pagkaputol ng kamay, bumalik sa kaharian. Nakita ng servant. Sabi ng servant, bakit hindi ka sumama? Sabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa amin? Sabi ng servant, God is good all the time, God is good. Bakit mo sinasabing God is good all the time is God is good? Naputulan na ako ng mga daliri, kamay. Bakit mo sinasabi yan? Sabi ng hari, ikulong to. Huwag niyong papalabasin to hanggat hindi ko sinasabi. Ngayon po, bumalik ulit yung hari sa kakahuyan upang mangaso. Malayong lugar po ang kanilang napunta kasi yung pinapakasuhan nila wala na silang makuha. Nag-iba po sila ngayon ng landas na pagkukuhaan ng mga pagkain nila. May naka-encounter po silang mga tribe na cannibalism po yung mga kumakain po ng tao. Ngayon, lahat ng servant na kasama ng hari na pahamak. Sabi, ito, ialay nyo. Lahat yan, ialay nyo. Ngayon, yung hari lang po ang hindi inalay. Kasi, yung tribe na yon hindi po sila nag-aalay ng kulang ang parte ng katawan ng tao. Sabi, ito, pahirapan nyo muna bago nyo paalisin. Ngayon, yung hari umalik sa kanilang kaharian. Kaming sugat, yung sobrang pagod, gutom. Binalikan niya ngayon yung servant. Sabi ng servant sa kanya, God is good all the time, God is good. Sabi ng hari, oo nga, sabi niya, salamat sa iyo. God is good all the time, God is good, sabi niya. Ang pinakapunto po dito sa kwentong ito, saan man po tayo magpunta, saan man mga pagsubok na ating kinakaharap, yung mga trials na ating mga pinagdadaanan, tandaan po natin lagi,
Diyos, pagkasama natin ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba sa mga bawat hamon ng ating kinakaharap. Tandaan po natin, hindi tayo laging nag-iisa. Kasama po natin lagi ang Diyos na laging gumagabay sa atin. At yung lamang po at maraming salamat po. Salamat po. Mga kapatid, sino po ba ang naka-ready po sa Zoom? Brother Armando, pwede ko po ba mag-share kahit 3 minutes? Brother Al. Wala yun. Brother Aris. Back to you. Sige po, sige po. Hindi po ako makapag-ano. Sige po. Napagnilayan ko lang po mga kapatid yung yung sabi po sa gospel na kung nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo ng parang may kapangyarihan. Hindi parang may kapangyarihan talaga. Ang napagnilayan ko po doon ay para po sa mga amin na nagtuturo ng salita ng Diyos at para po sa mga atin na nakikinig ng salita ng Diyos. Una po sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Paano po ba? Paano magturo ang ating Panginoong Jesucristo? At nasabi ng mga eskriba na siya ay may kapangyarihan. Unang-una, pag nagsalita ang ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay gagaling ka. Amen po. Walang dalawang isip, walang aninlangan. Pag sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na gagaling ka, masosolve yung problema mo, masosolve ang problema mo. Ganon din po sa aming mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Subalit sa aming mga nagsaot sa panahon ngayon, kami yung nagtuturo ng salita ng Diyos pero dumadaan sa panghihina. At bakit? Humihina minsan yung pananampalataya. Nawa ngayon 2025 ay gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pag nagsalita, panghawakan natin. Hindi yung panghawakan natin na walang pag-aalinlangan. Pag tayo nanalangin, pag tayo'y panghawakan natin yung pinanalangin natin yung mga kamit natin. At sa mga natuturuan naman ng salita ng Diyos, panghawakan din natin yung salita ng Diyos. Kung ano yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, panghawakan natin na kung ano man yung pinaniniwalaan natin, ay makakamit natin. Amen. Yun yung katuruan na may kapangyarihan na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po mga kapatid at lagi po tayo magtiwala at maniwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. Amen. Maraming salamat po. Salamat po, Brother Aris. Brother, okay. Diretso na tanong. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy New Year and Happy New Me po. Sa akin po dito sa ating gospel, mga kapatid, ay yung salita pong inaalihan. Sa panahon ngayon, hindi naman na po natin talaga nakikita yung talagang inaalihan ng demonyo, ng masamang espiritu. So, dito sa ating binasa, ang sabi, ang taong inaalihan ng masamang espiritu, sumisigaw. So, maingay. Boses. O, malakas ang boses. Ayun, O, maingay. So,
sa atin po, kung dadalhin po natin sa kapanahunan ngayon, ang ginawa po ng ating Panginoon nung pinalayas sa pamamagitan ng dasal, pinalayas yung masamang espiritu doon sa tao. Sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, yun pong inaalihan, pwede po nating makita yan sa mga normal na tao nating nakakasalamuha. At ang tanong po sa atin is, what do we do when we get confronted with people na yung parang behavior, yung character nila is parang masama o hindi siya kaaya-aya na nakokompronta tayo ng mga taong yung hindi magandang pakitungo sa atin. Paano po ba natin siya i-deal? Paano tayo mag-react sa mga ganong situation? Kasi yun po yung sa kasalukuyan na pwede nating ma-experience sa ating buhay. Ano bang nangyayari? Ano bang magagawa natin? Mga kapatid, minsan kasi tayo, pag may mga taong hindi magandang pakitungo sa atin, ang treatment natin na ito, madalas, kasama po ako dito, yung trato natin parang yung mismong tao ang kalaban natin. Na yung mismong katauhan ng tao ang nagiging personal na kaaway natin. We need to be reminded, my dear brothers and sisters, na merong espiritu doon sa tao na hindi maganda. At yun po ang nagiging yun po ang kalaban natin at nagagamit lang po yung ibang tao ng masamang espiritu. So, ang parang gusto ko pong i-share is, huwag po nating personalin masyado yung mga tao na hindi po maganda ang nagiging resulta ng relationship sa atin. Meron pong mas malalim, meron pong mas malalim na pinanggagalingan o na pwedeng gawin para po ma-deal natin yung ganong cases ng ating buhay. Kasi pwede pong nasa trabaho natin, pwedeng nasa pamilya natin, pwedeng nasa loob ng gawain. Amen. But paano kung may mga ganon? At may mga ganon talaga. So how do we deal with it? Paano yung relationship natin sa kanila? Physically, yung pag nagkasalamuha tayo, pag minsan nagkakakross ang landas natin, paano? Kailangan lang po natin mga kapatid ng panalangin kasi nagagamit lang po ang mga tao, ang mga ibang tao, minsan tayo, ng masamang espiritu para magkaroon ng magbunga ng galit, ng puot, ng hinanakit dito sa ating puso. And we are being deceived, my dear brothers and sisters. Tayo natatalo pag hindi natin alam kung paano i-deal o i-confront yung mga situation. So kailangan lang po natin dito pinapaalala sa atin na may masamang espiritu na nananahan sa mga taong hindi po magandang pakitungo sa bawat isa. At yun po ang dapat nating ipanalangin, tulungan po nating ipanalangin ang bawat isa na unti-unting mapalayas, na unti-unting makarealize, unti-unting mabago hanggang maging yung habit na yon ay matanggal sa kanila, matanggal sa atin para po mas mapalapit tayo sa Panginoon at yung relationship natin bilang magkakapatid, yung relationship natin dito bilang mga magkakapamilya, hindi po maaapektuhan. Amen? At yun po, para mas maging yung harmonious po yung relationship natin, kailangan spiritual po ang laban, hindi po personal. Amen. Amen? Kaya sa atin po, mapagpalang gabi po. Magkaisa po tayo sa pananampalataya. Amen? Para mapagpalang gabi po natin lahat. Amen. Anak na usap mo na lang. Sinabing Brother Chris, di ba? Ako na po. Okay. Tuloy-tuloy na.
Amen. 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 Wala pong personalan to. Sana ng Diyos na. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Diyan sa Zoom, dito po sa studio. At sa ABS-CBN, sa GMA. Amen. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos ay salamin natin sa buhay? Amen. Ang salita ng Diyos ang siyang ilaw ng ating paglalakbay sa mundo? Amen. Amen. According to our gospel for tonight, which is according to St. Mark chapter 1, meaning paninimula ng public ministry ni Jesus dito sa mundo, ngunit sa kanyang pagsisimula, sa kanyang unang pagpapahayag, naka-encounter agad siya ng Masamang mga pasaway, yung pinapasukan ng masamang spirito. Noon, na tao na katabi natin, kasama natin sa trabaho, kapamilya. Kung pagbabasihan po natin ng St. Mark, after ng baptism at yung 40 days na prayer and fasting, tinukso si Jesus. So, tignan nyo po, no? Sa pasimula na pagsunod sa kalooban ng Diyos, lagi pong may hadlang. May gustong humadlang. After po nun, before ng ating gospel ngayon, tumawag siya ng kanyang mga disipulo. Ready na yung team niya. Kasama niya yung disipulo niya, unang paghahayag niya sa sinagoga, ka-encounter naman siya ng lalaki inaalihan ng demonyo, masamang spirito. So meaning, sa pagsisimula ng 2025, expect po natin, sabi ni Brother Aris, na may mga trials, na minsan yun ang natitison tayo sa panghihina ng ating pananampalataya. Ngunit sinabi niya rin na huwag tayo mag-alala dahil kasama natin ang Diyos. Which is sa talata ngayon, na nagumpay po ang kapangyarihan ng Diyos dahil nagsama, hindi pwede magsama. Pumasok yung good spirit sa pamagitan ng ating Pasukristo, pumasok din ang bad spirit dun sa sinagoga. So meaning, pwede ang katabi nyo ay bad spirit o good spirit. Diba? Para silang nasa sinagoga. So meaning, inline po sa senior ni Brother Ray na yung sunog, hindi siya pwedeng mag-coexist yung apoy sa tubig. Amen? So meaning, yung body spirit din at good spirit hindi pwedeng mag-coexist. Isa ang mag-give way, isa ang lalayas. Sa ating talata ngayon, dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mismo ang ating Pasukristo, sino ang lumayas? Ang bad spirit. Kaya pag may lumayas, sa gawain, hindi. Wala. Pag ano, sino na ipag-pray natin? Amen. No? Amen. Diba? Kasi, hindi pwede talagang mag-coexist yung good and bad sa isang sisid lang. Pag tayo tinamaan ng salita ng Diyos, may reaction tayo, may resistance tayo. Sa amin, pagbabawalan mo kaming iminom, pagbabawalan tayo ng salita ng Diyos manigarilyo, pagbabawalan tayo ng Diyos sa ganitong mga bagay, yes! Dahil ang salita ng Diyos, siya ang gabay patungo sa kabanalan. Amen. Ang main point ko rito, dahil si Brother Rani po ang anchor, ay ang giling sa akin dito, be ready for 2025. Expect the unexpected. pero wag po tayong mag-alala. Dahil kasama natin ang Diyos na dakilat at sa ating buhay. Huwag tayong hihiwalay. Kung maaari mga po sa pananampalataya, alam natin busy tayo sa mga works natin, sa mga office natin. Tignan niyo sino nakasaksi rito. Sino ang naka-witness na, wow, na-amaze sila doon sa turo. Yung naandun sa sinagoga. First hand silang nakarinig, nakasaksi ng kapangyarihan ng Diyos. Iyon ang wag nating mamiss natin yung oportunidad. So, mga pananampalataya, tulad sinabi ng ating kapatid ni si Brother Arman, hanggang makakaten siya sa gawain kung saan man sa intercessory, pinipilit niya. Kasi napakasarap po mga kapatid sa pananampalataya, yung huling talata, nakibalita na lang yung iba, narinig sa balita. Napakasarap po
na sarili nating masaksihan ang kabutihan, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen. Good evening po. Amen. Salamat. Okay. So, salamat po, Brother Chris. At tayo na po, dadako po sa ating Maraming na ilagay na kape. anchor preacher for tonight. Rani. Magpalang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang bagong taon sa ating mga kapatid. Amen? At punong-puno, Salamat. punong-puno ng pagpapala. Amen? At Amen. maganda po, no? Tama nga po, no? Ito po yung first public preaching ng ating Panginoong Kristo after na siya ay tumawag ng mga kanyang mga alagad. Ano po? Tandaan po natin ang pagtawag po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ay hindi mga perpekto kundi maraming sablay. Ano po? Sapagkat katulad ni Pedro, mainitin ang ulo, katulad ng mga halos lahat may mga iba't ibang katangian na hindi perpekto, hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Pero tatandaan po natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon upang tayo ay baguhin. At pag binago tayo ng Panginoon, ibig sabihin that Jesus Christ ang ino-authorize natin sa ating buhay. Amen? Amen. So, mga kapatid ko kay Kristo, tingnan lang po natin yung unang ng verse. Nagpunta sila sa Capernaum ng sumunod na araw ng pamamahinga at pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng ibang iskriba. Mga kapatid, kasi po nung panahon na yon, marami po ang mga salamangkero, ng kapanahonan na yon, ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Maraming gumagawa ng salamangka at nang makita ng mga tao yung pagsasalita ng Panginoon at kanyang pagtuturo, nakita nila yung authority, no? Yung authority ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, no? Being a true man, being a true God, ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin kakalimutan yon na totoong Diyos at totoong tao ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dun sa verse 24, nung pumasok yung evil man, yung sinasaniba ng masamang espiritu at nagsisigaw, ano ang sabi niya? What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. The Holy One of God. Bakit itong evil spirit na to kilala ang Panginoong Jesucristo? Tandaan po natin, mga kapatid ko kay Kristo, na ang evil spirit ay iyan yung mga fallen angels, no? Fallen angels. So, ibig sabihin, nakasama na nila ang Diyos, si Jesus Christ sa kalangitan. Ano po? Kasama nila noon, no? Because before the angel is Jesus Christ, the God, no? The God the Father, the God the Son, and the God the Holy Spirit. So, mga kapatid ko kay Kristo, dito pinapakilala at nananampalataya ang evil spirit na Jesus Christ is God, the Holy One, no? But tatandaan po natin, iba ang pagkakaiban po natin sa evil spirit at sa tao, because tayong mga tao ay
lahat ng tumatanggap sa ating Panginoong Kristo at nagmamahal ay anak ng Diyos. Yun yung pagkakaiba. Ano po? May nananampalataya ang mga demonyo pero wala silang pag-ibig sa Diyos. Yun po ang tatandaan natin. Pagkakaiba natin sa mga demonyo, may pag-ibig tayo. Kaya wag natin aalisin yung pag-ibig na yan. Yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano po? Yun po. So, bakit tinatanong niyang to destroy us? Sapagkat naparito ang Panginoong Hesukristo to destroy all the evil things, evil deeds. No? Gusto niya tanggalin sa tao ang lahat ng kasamaang itinatanim at itinuturo ng mga demonyo, ng mga evil. No? Yung pagpapahirap ng mga demonyo sa tao, gusto niyang palayain tayo, no? Ang tanong is, are you authorized Jesus Christ in your life to change and transform you from sinner to the Son of God? No? Yan po yung napakaganda po ng tanong sa atin ngayon. Sa panimula ng taon, alam niyo po natin na we need to full authorize our Lord Jesus Christ, the Word of God into our life. Na even tayo ay nagtatrabaho, no? Even tayo ay busy sa buhay, huwag po nating kakalimutan that praise the Lord for all. Ganda nga nung sabi ni Brother Aaron, no? God is good all the time. And all the time God is good. So, every time that we are encounter, no? Every night, every minute, no? That we authorize Jesus Christ in our life. That give us, ano po yung mga binibigay ng Panginoong Hesukristo sa ating daily life, no? Ano po yung pag inauthorize natin yung authority ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo ay nasa ating buhay, no? Jesus Christ guide us in every day, no? In every day of our life, ginaguide niya tayo. Bakit? Because He want us to save and give strength, no? Kaya napakaganda na meron tayong daily bread, no? Sapagkat doon yung araw-araw na salita ng Diyos, doon nagbibigay yung guidance ng ating Panginoong Hesukristo to our salvation and strength for the day. Second is, God teach us the right way. When Jesus authorized authority, yung authority na binibigay, na tinanggap natin, ipinapahayag natin sa Panginoong Hesukristo na Jesus, please lead us. We love you, Jesus Christ. Then God teach us the right way, no? Sabi nga po sa Psalm, sa awit 86 verse 11, sabi doon, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. No? Ang ganda noon. Na tuturuan tayo ng Panginoong Jesus ng salita ng Diyos sa araw-araw nating gawain. Pangalawa po is we live in the truth. No? We live in the truth. Once na ang Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos ang bumubuhay sa ating pang-araw-araw, we live in the truth. Namumuhay tayo sa katotohanan, no? Namumuhay tayo, napakaganda na umpisaan natin muli na pagnilayan ang ating buhay, no? Napakaganda nga po nung nabasa ko kanina nung ako'y nag-aano na when we live the truth in everyday life, minsan daw sa isang araw, can you walk in the mountain and relax there and listen to God? Kung hindi ka daw makapunta sa
sa bundok o sa mga payapang lugar, just go to your room. Sit there and just listen and pray to the Word of God. Ano ang nais mo? Ano po ang kalooban mo ngayong araw na ito para or sa kinabukasan? No? Sapagkat napakaganda na when we relax, we listen to God. No? When we relax, God is talking with us. No? Sapagkat sa araw-araw kung titingnan natin ang mundo, punong-puno ng maraming trabaho, maraming pagkakaabalahan. That's why too many people not listening to God. Napakapalad po natin na tayo ay may ganito, na tayo ay pinili ng Diyos to listen to Him and we live in the truth of Jesus Christ. Third is, let Jesus Christ transform us to a new me. Sabi ng ni Brother Arman, is to new me. No? New me. So, i-connect pa rin po natin doon sa prayerful life, the key of truth and guidance. No? Wag po natin, napakaganda po yung sinasabi ng ating kapatid na si Brother Chris, Brother Care at lahat ng mga preacher na we are always be prayerful life. Bakit? Because that's the one that Jesus Christ the Holy Spirit come to our life and transform us step by step. And when we transform, we are the worshiper people of God. Napakaganda po na dito pala sa ating pag-aaral na to, dito sa gospel na to, ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na the man that rebuke the evil spirit is transformed to worship God, to transform the people that, this is the light of the world. Nakita nila na from sa kadiliman, dumating ang liwanag. Sabi ng ating kapatid na Brother Chris, dumating ang liwanag ng sanlibutan. So, napakaganda yung sabi sa awit 95:6-7, ang sabi doon mga kapatid ko, napakaganda ng sabi doon sa awit 95:6-7, ang sabi doon, tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hinirang, mga tupa tayong inaalagaan. So mga kapatid ko kay Kristo, napakaganda po wag na po tayong aalis doon sa shipyard ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat tayo daw po ay mga tupang inaalagaan. Ano po? Inaalagaan. So, mga kapatid ko kay Kristo, the authority that given to Jesus Christ, walang ibang, sabi nga, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na ikaliligtas ng lahat. So, dito mga kapatid ko kay Kristo, umpisahan po natin na ibahagi ngayong taon na ang authority ng Panginoong Hesukristo ay mapalaganap dito sa buong New Zealand. Ano po? At bakit po? Sapagkat sabi sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 13, ang sabi po doon. Chapter 2 verse 13, ang sabi dito. Ito pa ang lagi naming pinagpapasalamat sa Diyos, ang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat, ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. So makikita sa ating pamumuhay mga kapatid ko kay Kristo that Jesus Christ is our Lord kung palagi nating
isinasabuhay ang mabuting balita, ang mabuting salita ng Panginoong Jesucristo, because Jesus Christ, the Word of God, destroys all the evils that doing to all the people, to the people of God. No, wala nang kapangyarihan sa atin ang mga gawa ng masasama, sapagkat the people of God are protected by Jesus Christ's blood. Amen? So, mga kapatid ko kay Kristo, manatili po tayong ang Panginoong Hesukristo ang siyang naghahari sa ating buhay, because Jesus Christ authority to love God, believe, and trust the Lord Jesus Christ. Amen? To God all the glory po. Mapagpalang gabi po. Kaya tayo manalangin din ng kapatid. Hallelujah. Believe the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, mapagpala at mapagmahal, mapagpatawad naming Ama, Ikaw ang aming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na hindi nagkukulang kailanman, ang Diyos na maawain sa aming mga pagkukulang. Muli, O Diyos, kami nagpapasalamat sa gabing ito, kung saan sama-sama na naman po kami nakapagpanalangin at nakapakinig ng iyong banal na salita sa pasimula ng taon na ito, 2025. We thank you, Lord, because truly, your word is spirit and life. Ikaw, Diyos, at ang iyong salita, ang aming pinananaligan at inaasahan sa aming buhay. Nawa, O Diyos, ang mga napakinggan namin, tumimo at manatili sa aming mga puso. Upang, Diyos, ang ultimate goal, which is to live a holy life, karating sa kaharian mo, sa pagdating ng katapusan ng mundo o ng buhay namin dito. That's our ultimate goal, Lord. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyo at pagkakataong makapakinig ng mga salitang ito. Maliwanagan kami, maunawaan namin, Lord God. At sa pamamagitan ng mga salitang ito, thank you for the authority, Lord God, that you have given to us. Ang otoridad mo, Jesus, ay siya rin naming otoridad. Kung nakapagpalayas ka ng mga demonyo, ng mga inaalihan ng demonyo, pinalaya mo, ganun din kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan mo at sa mga salitang na pakikinggan namin, we receive that authority, Lord God. Therefore, no sickness can conquer us. Walang anumang sakit ang mananalo sa amin. Walang anumang financial troubles ang mananalo sa amin. Walang anumang pag-aalinlangan o kahirapan ang mananalo sa amin. Walang anumang lack or kawalan ang mananalo sa amin. We are victorious because you have gained the victory for us, Lord Jesus, 2,000 years ago. Thank you, Lord God, for this authority. At dalangin namin, O Diyos, lagi kaming manatili sa presensya mo. Lagi kaming manatili at maging masipag sa pananalangin at pag-aaral ng banal mong salita. That your word may be the lamp unto our feet and the light unto our path. Sa pagsunod namin sa iyo at sa pananagumpay ng aming buhay. Pagkat yan ang pangako mo kung kami hinilay, pagdidili-dilihan ng iyong salita, kami po ay magkakaroon ng matagumpay na buhay. Amen. Kaya thank you, Lord God, sa oras ng bawat isa sa gabing ito, dito man sa tahanan ng Garcia family o ang mga na-join man sa Zoom o sa Facebook. Thank you. Thank you for the gift of time. At patuloy namin tinataas ang Garcia family at ang tahanan na ito.
ang lahat ng kanilang dalangin ng puso, ipagkaloob mo ayon sa iyong banal na kalooban. Tunay nga, O Diyos, ang dalangin ng taong matuwid ay iyong pinakikinggan. Salamat, Lord God, sa ehemplo na pinapakita nila Brother Armand, nila Sister Juliet, sa kanilang pamilya at sa kapatiran na ito. We pray, O God, that you continue to bless them and use them Amen. para marami pa ang makakilala at sumamba sa iyo. Ganun din po sa aming lahat, Lord God. 2025 is the year of blessing, is the year of hope, is the year of faith, and the year of love. Yes. Let us allow us to be able to love more, to forgive more, to praise you more in the year 2025. Victory upon victory, blessing upon blessing, healing upon healing, in the mighty name of Jesus, in unity with the Holy Spirit, and the prayers of our Mama Mary. Amen, amen, and amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord. That's it.